Hello. Hello po. Hi, good evening. Good evening po. Good evening. Magandang gabi. Anong pangalan? Dan po. Dan. Asa ka ngayon, Dan, pare koy? Nandito lang po sa bahay. Anong lugar? Dito po sa Bacoor. Cavite. Opo. Anong taong ka na? 35 years old na po. 35. Kamusta ang weather dyan, pare koy? Medyo mahangin pa rin naman po. Pero hindi naman ganun kalakas yung So kumbaga yung panahon ay tolerable pa. Sana wag na lumakas, no? Opo. Para mas safe din po yung mga tao. Actually, ang dami na nangyayari sa bansa natin, no? Opo. No, Sobra. ang tagal malunod ng mga magnanakaw eh. No? Sana nga Sila na malunod na sila. Sana sila yung mauna, no? Ganon. No? Ang daming nahihirapan. Anyways, Dan, anong ginagawa sa buhay? Isa po akong nagtatrabaho sa isang private company. Sa private company? Opo. Anong trabaho mo? Bali nasa pasok sa legal department. Abogado ka? Hindi po. Bali, ako yung mahawak ng mga permits ng mga Parang liaison? Ganon? compliance po. Compliance officer, parang ganon. Yes po. Hayaan mo na, hindi ko rin maiintindihan yan. May asawa ka. Ano po, 10 years na pong hiwalay. 10 taon nang hiwalay. Opo. Ibig sabihin, dati ka nagkaroon ng asawa, pero hiwalay na kayo. Opo. Hindi ka na, nagpakasal ka nun, tama? Bali, kasal po ako sa una. So meron ka ng bago? Bali, ex na rin po masasabi. So single ka ngayong gabi? Parang gano'n na rin po. Tingnan mo nga naman ang buhay. Wala kang jowa ngayon? Wala po. Sa Bacoor ka lang ba? Opo. Tara, kilala sa Makapagal, mag-2 bats tayo. Pwede naman po. Malapit lang ako, brad eh. Boundary ako ng Pasay, so pwede, tara na. Sa may Yellow Cab, no? Meron dong Stella Artois. Pwede po. Madali pong i-drive. Binibiro lang. Anyways, ilan anak mo, pare ko eh? Isa po. Babae. Nasa iyo, nasa ex mo? Nasa ex ko po. Pero minsan sa akin po nag-i-stay. So ibig sabihin, you're living your life on your own? Opo. Ikaw lang mag-isa sa bahay? Sa ngayon po, opo. Okay. So itong pag-uusapan natin, ito yung kamakailan lang nag-break kayo. Bali, about po sa ex-girlfriend ko po. Ito yung kaka-break lang na sinasabi mo kanina. Opo. Gano'ng katagal kayo niyan? Bali, mag-9 years na po dapat. Ibig sabihin, nung nahiwalay ka sa wife mo, 1 year lang naging kayo na neto? Opo. Hindi ka nagkaanak? O nagkaanak kayo? Hindi po eh. Kasi maraming kumbaga natuto kasi sa unang pagkakamali. So, mas pinili namin yung parang jowa-jowa na lang. Travel, ganyan. No po. Siya ba walang anak? Wala po. Ikaw lang? Ako lang po. Ba't ka naghiwalay? Kailan ba kayo nag-break? Actually, August. According kasi sa kanya, February pa siya disconnected sa akin. Pero, I think, binigyan ng chance kung magiging okay pa. Kung kaya pa. Ganun. Nung February, hindi mo naramdaman na
Wala ka naramdaman na malamig siya, gano'n? Actually, hindi ko po naramdaman. Late lang, itong August lang po. Bakit daw siya nanlamig sa'yo ng February? Ano daw meron? Napagod po. Napagod maghintay. Kasi ang iniling niya po sa akin is yung kasal. Okay. Kaso siya, yun yung hindi ko na ibigay hanggang ngayon. Hindi ko pa rin for some reasons. Kasi syempre annulment, medyo malaki rin yung gastos. At the same time, hindi ko rin agad-agad napapayag yung ex-wife ko. Hindi kailangan pumayag ng ex-wife mo. Noong una po kasi pag nag-file ka ng annulment, ipa-file mo yan nang hindi niya alam yung ex mo. Tapos, pag natanggap niya yung galing sa court, she can fight it or choose not to fight it. Yun lang naman yun. I think yun di po yung isa yun sa mali ko kasi nag-consult ako sa attorney last year lang. Took you a while. Opo. Okay. So, naghiwalay kayo August, tama? Itong taon na to. Kasi talagang hindi, kumbaga parang yun yung hinihingi niya sa akin na hindi ko naibigay. Okay. Kasi inuna namin yung mag-invest muna. Mag-invest muna kami para ano mga investment ninyo? Saka po, bumili po ng lupa, bahay. Kanino nakapangalan yung bahay? Dahil po kasal ako sa kanya po namin pinangalan. Anong hatian nung bayad doon? Ano po, actually, masasabi ko naman, 50-50 naman kami. Kasi may pagkakataon na kapag wala siyang pera, ako yung magbabayad. Pag may pagkakataon na ako yung walang budget, siya yung magbabayad. Gano'n. So, meaning, napagtutulungan naman po natin. Okay. Tapos, yun nga po, dahil nga kasal ako sa una, so, pinili ko na sa kanya lahat ipangalan yung mga interest namin. Which is okay naman. Hindi naman ako nagsisisi doon eh. Kasi, hindi nag-decision naman ako during the time na okay naman talaga kasi kami. Kaso, yung kasal na hindi ko naibigayan na until now, na paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na gusto kong maanal sa ex-wife ko. Pero marami kasi mga bills na kailangan bayaran kasi pag hindi na bayaran, lalaki yung interest. Ganun. And yung mga past few years akala ko okay sa kanya yun. Then isa sa naisip ko na para mapatunayan ko sa kanya na seryoso ako sa kanya. Nagpa-convert din ako ng religion ko para sa kanya. Eventually, nagustuhan ko na rin naman po yung religion na yun. Kaya masasabi ko, pinili ko na rin yun nang hindi din dahil sa kanya. Pero masakit lang kasi nung Papa Jackson, pinaramdam ko naman sa kanya na asawa ko siya. Na tipong sa loob ng bahay, ako lahat gagawa. Kasi from the start naman na nagkakilala kami, nag-usap naman kami na hindi niya ginagawa ito. Hindi niya ginagawa yan. Pero kaya niyang gawin kung gugustuhin niya. So,
pinilit ko na na lahat yung magampanan na ibigay sa kanya. Tapos, pag may mga bisita or nadalo yung pamilya sa bahay namin, pinapakita ko na ako lahat kikilos. Kasi, syempre, may ginagawa siya. Kaya, pinapakita ko na kaya kong gawin. Kaya kong pagsilbihan siya. Treat like my queen. Pero, yun, kumbaga pa, hindi pa rin naging sakit sa kanya. Okay. Na, Dan. Opo. August kayo naghiwalay. Opo. Okay. Tell me about that day na naghiwalay kayo. Paano nangyari? Kasi naging malamig na siya noon. Naging malamig na siya. Tapos, tinanong ko sa kanya, ano bang nangyayari sa atin? Kasi, parang hindi na hindi na kagaya nung dati. Dahil lagi na lang siyang galit sa akin. Tapos, kapag galimbawang sobrang init ng ulo niya sa akin, ibablock niya na lang ako basta-basta. Hindi niya ako kakausapin. But you go home to the same house, tama? Yes po. So, yung away na yan, yung August na yan, nag-away kayo in person or hindi? Actually, ang inaano ko po kasi sa kanya, ilang beses ko na kasing napapansin na kapag halimbawang meron mga lakad sa trabaho, gano'n. Mm-hmm. Baga parang hindi niya na po, nag-iba yung routine. Okay. Hindi na katulad ng dati. Tapos, madaling siya mainis sa akin, magalit. Ganun. Hindi ko alam kung... Anyway, hindi naman ako nagbubuhat na sarili kong bangko. Pero maybe may pagkakamali ako na... No, I wanna know. Kasi you separated on August. Tama? No po. I wanna know about the day na naghiwalay kayo. How did that happen? Tinanong ko kasi siya bakit hindi na siya... Kasi close talaga siya na... Close sila ng anak ko. Mm-hmm. Close din sila ng mother ko. Okay. Tapos, there was a time na tinanong ako ng anak ko na, Dad, bakit hindi na nakikipag-usap sa akin si tita? Kasi dati, naglalaro naman kami. Nag-uusap naman kami. Tapos, bigla na lang siya naging cold. Tapos, hindi na siya nagpaparamdam sa akin. Ganun. Tapos, yung mother ko ganun din, na hindi na din siya nakikipag-usap, hindi na siya umaharap. Ganun. So, tinanong ko siya. Sabi ko, ano yung problema? Bakit biglang hindi ka na nakikipag-usap sa bata? Umiiwas ka na rin kay mother, gano'n. So, sabi niya... Tinanong mo yan in person? Personal po. Okay. Tapos... Ano sabi niya? Sabi niya, di ba nag-usap naman tayo na kapag umabot ako sa ganitong age, pag hindi mo pa rin nabibigay sa akin yung kasal, maghihiwalay tayo. Ginanin niya ako. So, sabi ko, okay. Kako, baka pwedeng, ayusin pa natin to. Sorry kung nag-failed ako na matupad yun. Tapos, humiling ako sa kanya na kung tingin mo na failed ako na makaipon ng pera or matupad yun, kailangan ko yung tulong mo as my partner.
hindi ko naman sinasabi na mag-ipon ka para sa annulment ko. Kasi kung tingin mo na failed ako sa pag-iipon, magkasama naman tayo, baka pwede mo ko tulungan. Kasi ako yung tipo na, Papa Jackson na pag may pera ako, all out ako, na sige, kumbaga spoiled talaga siya sa akin. Lahat, ibibigay ko. Dan, I have an idea of the entire picture. So that day, naghiwalay kayo o nag-away pa lang kayo? Naghiwalay na po mismo. So, he packed her things or ikaw yung umalis? Kasi, apparently, yung bahay nakapangalan sa kanya. Tama? Sa kanya po. Bali, may sarili din po kung meron din po kung sariling nirerentahan po na bahay. So, ikaw yung umalis? Opo. Which is yun yung ginagamit ko para, yung kasi yung advice sa akin ng attorney ko, na mag-rent ka sa ganitong lugar, tapos dyan sa RTC ng lugar na yan, natin ipapasa. Kung saan ka dapat magpa-file, dapat may address ka doon. Correct po. So, yun yung ginawa ko. So, you left the house, pinaalis ka niya? Hindi niya pa ako pinaalis. So, ginawa, doon ako sa kabilang kwarto natulog. Hindi na rin sa kwarto namin. Tapos kinausap ko pa rin po siya, na meron bang ibang nakakausap na guy. Kasi pansin ko kasi yung social media ko, cellphone ko, pwede mo hawakan. Pero yung cellphone mo, social media mo, is hindi ko pwedeng galawin because of respect my privacy na rason. So, inano ko rin po yun. Nag-isip din ako yung mga nangyari na few months na nagigising ako, bumababa siya sa sala. Tapos meron siyang kakausapin. So, sasabihin niya, lola ko yung kausap ko. Tapos, pag tinatanong ko ganun, pero may pagkakataon na bumaba siya, tapos madaling araw dito sa atin sa Pilipinas, tapos ang kausap niya is ibang lahi. Okay, Dan, let's slow down for a little bit. You are now living on your own dun sa bahay na nire-rent mo. Siya naman ay nakatira dun sa bahay na kung saan kayo nagsama. The house that you bought together pero nakapangalan sa kanya. Tama? Opo. August kayo naghiwalay, according to you. Opo. Okay. September, October, November. Almost 3 months. Did you guys maintain communication or completely stopped? Maintain naman po yung communication namin. Why? Ba't pa kayo nag-uusap kung hiwalay kayo? Kasi umaasa pa rin po ako na maayos namin. Kasi nag-ano ko sa kanya na Wait lang, bakit ka umalis sa tirahan yung dalawa kung gusto maayos to? Bali nung Sunday, last week po ako talagang totally na umalis na. Pinaalis ka ba niya? Hindi niya po ako pinapaalis sa bahay, pero kapag nandun kasi ako sa bahay, wala na. Yung tipong kakain, magluluto ako ng pagkain, hindi niya gagalawin yung pagkain. Either sasabihin niya kumain na ako or pagod ako. So parang paulit-ulit na ganun yung routine. Tapos kapag umaalis siya, hindi na rin siya nagpapaalam. Hindi na siya, yung paalam na routine namin dati na alis na ako dyan. Ganun. Okay. Tapos hindi na rin siya napapadrive sa akin. Before kasi kahit sabi mong I have my own car, meron din siya sarili niya na ginagamit.
Pero kapag halimbawang nagmamadali siya or hindi naman niya kailangan ng service, nagpapadrive siya sa akin. So, okay, wait lang. Ganito. Okay. So, naghiwalay kayo August, pero physically separated lang kayo ng tirahan last Sunday. Tama? Opo. Ibig sabihin, mula August until Sunday, hindi kayo hiwalay. Hindi nyo lang naayos. No. My point is, ibig sabihin, mula August until last Sunday, hindi kayo naghiwalay. Hindi nyo lang naayos. Yun yung sa pakiramdam ko. Yun yung sa pakiramdam ko. Okay, may question ako. I have a feeling, Dan, na hindi mo rin tinry ayusin. Actually, yung sa pag-try po na ayusin, paulit-ulit ko pong ginawa eh. Kasi sa religion po namin, meron dyan elder. Hindi yun ang point. Hindi yun ang point. Dan, that's not what I'm saying now. Obviously, by leaving last Sunday, by packing your things and leaving the house last Sunday, you agreed as well na maghiwalay kayo. You are now in participation dun sa kanyang pagiging cold. That's why you left as well. So, yes, kung kahit gaano kalungkot tong kwento na to, ang bottom line nito, pumayag ka maghiwalay kayo last Sunday because you left. Opo, kasi may nangyari po kasi nung madaling araw na yon. Ano nangyari? Na tinawagan ako ng kaibigan niya from other country. Ganito kasi may CCTV po kami sa bahay na naka-access sa phone ko. Tapos nung gabi na yon, umalis siya, may dala siyang wine. Tapos umalis siya, nag-drive siya. Tapos pagdating ng madaling araw, yun po yung pagkakacheck ko. Madaling araw, mga 2 a.m. na siguro, kasi nakakatulog ko lang noon eh. Tumawag sa akin yung kaibigan niya sa ibang bansa. Naka-video call niya. Na umiyak daw siya. Tapos, mag-a-attempt siya ng suicide. Because of nagpatong-patong daw yung problema according doon sa kaibigan niya. Paano naman nalaman ng kaibigan niya na may problema siya? So, umalis yung jowa mo sa bahay ninyo last Sunday, went somewhere, nag-inom, tapos video call niya yung common friend niya sa abroad. Tama? Opo. Nung nasa bahay na siya. Nung nakauwi na po siya. Kasi chinek ko rin po yung chinek ko kasi yung CCTV ko. So, ibig sabihin, uminom siya somewhere? Opo. Okay. Tapos ang pag-uwi niya, kaya late na rin ako natulog kasi chinek ko muna kung nakauwi na talaga siya. Tapos, nung nakauwi na siya, so nakatulog na ako. Tapos biglang nag-ring yung phone ko. Tumawag sa akin yung kaibigan niya na umiyak yung kaibigan niya. Sabi ko, bakit ko umiiyak? May problema ba? Na pwede ako makatulong, ganyan. So sinabi niya na yung ex-girlfriend ko nga raw kasi is ka-video call niya. Tapos nag-a-attempt ng suicide. Yeah, okay. So tinatanong ko kung bakit ganyan. Tapos ayaw sa akin sabihin. So sabi ko, parang there's something wrong. Kasi parang nakauwi na siya. Tapos, okay, wait lang. You mean to say, tinawagan ka ng common friend ninyo at yung girlfriend mo is just in the next room, pinuntahan mo? Bali, nandito po ako sa bahay ko ngayon. Noong time na yun, nasa bahay ako. Hindi. Kasi, nung Sunday na yon, you are still going home to the same place, tama? Hindi po. Ano po ko nun, hindi po umuwi nun kasi, kasama ko po yung anak ko. Inano ko. So, nung nalaman... Nag-stay po sa akin. Nung sinabi ng kaibigan mo na
may attempt nga yung jowa mo, did you go to her? Yes po. Okay, Pero bago ko nagpunta noon, sabi ko, nasan yung ebidensya mo na talagang nag-a-attempt siya ng suicide? Kilala ko siya. Okay, wait lang. Kilala ko yung... Dan, wag mo nang ulitin yung word kasi mababan tayo eh. Ayaw po. Okay. Kilala ko po kasi siya na hindi niya so, ibig sabihin, may hinala ka na meron silang collusion ng kaibigan niya sa abroad? Opo. Kasi, nung pagdating ko ron, umalis ako sa bahay, nagbadali ka agad ako na, kasi pinakita sa akin yung shared screen. Tapos kinuha ko yung susi, nag-drive ako papuntang Bulacan. Tapos, pagdating ko ron, nasa biyahe ako, kausap ko pa rin yung kaibigan niya. Kasi inaalam ko bakit kung ano yung rason. Okay, medyo cut to the chase. Dumating ka ng Bulacan, what happened? Tulog po siya. Tapos ang tanong niya sa akin, bakit ka nandito? Sabi ko, tumawag sa akin yung kaibigan mo. Babae ko yung kaibigan niya. Tumawag sa akin yung kaibigan mo, umiiyak kasi yun nga, nag-attempt ka. Tapos biglang nasa akin na kagad yung bola na bakit mag-kausap kayo ni bakit all the way simula nung buong biyahe mo, kausap mo si which is totoo yun, nakausap ko kasi nga inaalam ko kung bakit. So sabi ko, bakit parang alam niya yung na magkausap kami. Actually, nakakapagtaka nga, Dan. Kasi nagalit. Sorry, Dan. Kasi kung nalaman mo yung information that your girlfriend, di ba, is attempting something, hindi na dapat ang kausap mo yung kaibigan. Dapat ang kausap mo na yung jowa mo. Correct po. Yun yung... Cavite to Bulacan, kausap mo yung kaibigan? Nakakapagtaka nga. Bakit nga? Bali, po, ginagawa ko, kapag halimbawang, kasi, halimbawa, magbo-voice call ako sa kanya. Tapos, papatayin niya, sabi niya, tumatawag yung ex mo, ganito. Tapos, dahil nga, worry ako, gagawin ko, mga ilang minuto, tatawagan ko ulit, maghingi ako ng update. Anong update? Kasi ang problema ko, baka na-double lock yung gate tsaka yung pinto. Hindi, ganito ang participation lang ng kaibigan niya sa abroad is to inform you of something that she knew, tama? Correct po. Other than that, wala ka ng business kausapin yun eh. Ba't mo kausap? Ito nga po yung reason ko bakit kinakausap ko pa rin kasi is yung gate namin tsaka yung main door namin is may double lock. So yun yung inaano ko sa kanya. Kasi sinasabi ko sa kaibigan niya na pupunta ako, paano nga ba ako makakapasok? Kasi naka-double lock. Hindi nga. Ano nga maitutulong ng kaibigan nasa abroad? Parang ginagawa niya, release yung doon niya, kinikwento niya. Doon sa kaibigan niya, yung mga problema niya, ganyan. Ay, hindi nga. Okay. Papunta ka ng Bulacan. Nalaman mo na, you were driving from Cavite to Bulacan. Nalaman mo na information, nagmadali kang puntahan. You no longer have a business talking to the friend of your girlfriend kasi alam mo na yung information eh. Bakit mo kausap na yung kaibigan? I'm not trying to imply anything. Nagtataka lang din ako. Bakit mo nga kausap yun? Ganito po. Kasi po, sinusubukan kong tawagan yung ex ko sa messenger, sa number niya, sa second number niya. Hindi ako sinasagot. So, naisip ko na since kausap niya, baka pwede niyang makausap na wag nang i-double lock yung mga main door. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, ano yan? Hindi kasi alam ng ex-girlfriend ko na kausap mo ako ngayon.
Ngayon lang tayo nagkausap. Sabi ko, baka kasi pag-isipan ako na kinakausap meron tayong history na nakakausap. So sinabi niya, wala na akong pakialam kung kumagalit sa akin. Basta mapuntahan mo siya na hindi ka mali na buhay pa siya. Gano'n. Okay. So, finally, nakapunta ka ng Bulacan. So, nakarating ka. Pagdating ko sa parking doon, sa parking lot ko, tumawag ulit ako sa kanya na sabi ko, hindi ako makapasok kasi naka-double lock yung gate tsaka yung main door. So, bigla niya ako sinagot na, hindi, okay na hindi na double lock. So, nung time na yun, parang okay, sige, salamat, gumano pa ako. Pero, nung time na nandun na ako sa kwarto, kasi nakapasok na ako, may sarili kasi akong susi, pero yung double lock ang wala. So, pagpasok ng kwarto, biglang tulog siya. Tapos, biglang yung mga tanong niya sa akin na bakit kayo magkausap ni ganito, doon na pumasok sa isip ko na bakit parang... Paano niya alam na magkausap kayo? Tinanong niya na parang siya naalimpungatan. Sabi niya, bakit nandito ka? Kaya sinagot ko po na, kasi tinawagan ako ng kaibigan mo. Okay. Sabi ko sa kanya. So parang noong time na yun, napaisip ko kung bakit kung nag-attempt ka ng ganun, tapos makausap, paano i-unlock mo yung main door tsaka door? Wait lang. Ang ibig sabihin ba, tinawagan niya yung kaibigan niya sa abroad? Opo. Tapos may share screen na ganun nga po. Kaya ako pumunta. So parang ang dating, sabi ko ba'y parang planado? Tapos, para kasi net up, ganun? Opo. Tapos tinanong ko ulit siya, nag-ano ulit ako, naglakas double ulit ako na sabi ko, kasi August pa tayo, nag-uusap tayo, pero wala ka na palang nararamdaman sa akin. Sabi ko, i-clear nga natin. Tinanong ko na siya kasi parang na-set up ako eh. Yun yung feeling ko, na-set up na ako. So, sabi ko, meron bang third party? Sabi niya, wala naman daw. Sabi ko, sino yung nakakausap mo tuwing madaling araw? Noong time na magkasama pa kami. Sabi niya, pinakilala na sa kanya ng grandmother niya. Tapos, kaya niya kinakausap kasi baka pag nag-tour dito, magpapatulong sa kanya. Tapos, same religion na rin namin. Okay, i-establish. Sa mapakasalan. Wait lang, medyo naguguluhan ako. Establish natin. So, are we in agreement na yung kaibigan niya na tumawag sa iyo to tell you that she has an attempt ay pakana ng jowa mo? Yun po yung No, kasi you should have found out by now. Kasi parang... Wait lang, by now, dapat you should have found out. Tama? Opo. Hindi mo pa tinawagan after yung kaibigan niya? Hindi mo kinontak ko? Akala ko ba to? Emergency? Kinontak ko po. Tapos hindi na ako sinasagot. Kasi you have no way of knowing that there's an emergency. Kinontak ko po. Actually, nagalit na po ako sa kanya. Nag-message nga po ako eh. Na ang minessage ko siya na bakit gano'n? Parang pinapunta mo ko, nag-alala lang ako. Ako pa yung naging masama. Okay. Tapos yung pinag-usapan natin, alam din ng ex ko. Yung pag-unlock ng alam niya rin. Sabi ko, bakit gano'n? Anong motibo mo? Sabi ko, anong motibo mo? Kasi di ako sinasagot. As in, wala. Hindi, hanggang ngayong araw na to, naka-delivered lang yung message ko. Tapos, yun nga po, balik tayo dun sa yung sa ex ko. Tinanong ko siya kung meron bang, sinabi niya na friends lang daw. Tapos, sabi ko,
wala na ba talagang pag-asa o wala na ba talaga nag-hold sa ating dalawa? Sabi niya, matagal na. Sabi niya. So sabi ko, kailan pa? Sabi niya raw, sabi niya sa akin noong February pa. So sabi ko, bakit ganun? Kung February pa, bakit pinaabot mo pa ngayon? Kasi daw umuwi daw yung mother ko umuwi ng Pilipinas. Tapos tinupad lang daw yung mga plans namin na magpunta sa ganitong lugar. Sabi ko, sinumbat ko sa kanya na sana kung February pa pala na disconnected ka na sa akin, sana hindi na tayo nagpunta sa ilang bansa. Sana yun, ginamit ko na lang yun. Yun na lang ginamit ko ng pang-file ng annulment ko. Kasi madali ko lang naman makakausap yung mother ko eh. Pero dahil pangarap mo rin naman makapunta ko sa lugar na yun, pinili ko na puntahan natin, nakasama yung mother ko kasi wala naman akong ipapano eh. Yung anak ko hindi naman pinapayagan eh. So, ang sagot niya sa akin, wala kang ginagawa para ma-annul ka. So sinabi ko sa kanya na wala akong ginagawa, halos lahat ng bills natin sa bahay. Ilang sasakyan yan. May insurance pa na binabayaran. Ako yung nagbabayad. Kasi ang sabi mo, ako yung may capacity magbayad. Tapos sasabihin mo sa akin, failed ako mag-ipon. Tapos nung sinabi ko sa kanya, Pa Jackson, na kailangan ko tulungan mo ko kasi kung failed man ako nang ako lang ang mag-isa. Bilang partner mo, tulungan mo naman ako. Ang sagot niya sa akin, what do you expect? Na mag-iipon din ako para ma-annul ka? Annulment mo yan. Pag-ipunan mo yan. Sabi ko, parang sa isip ko, ang selfish mo naman. Kasi hindi naman ako yung magbe-benefits lang nun eh. Dalawa naman tayo kasi mapapakasal na rin. Mabibigay ko sa iyo yung kasal na hindi ko sa akin. Kasi sabi mo nga, failed ako eh. Pero matigas siya na hindi, ikaw yung nagpakasal, ikaw magpa-annul at your own. So, parang sa akin, parang nagalit na rin ako na kapag pagbayaran, nandito ako, kapag ganyan, sabi mo, failed ako. Pag humingi ako sa'yo ng tulong, bibitawan mo rin naman pala ako. Dan? Ang sakit lang kasi, Papa Jackson. Dan? Bakit mo ako tinawagan ngayon? Kasi gusto ko kasi humingi talaga ng payo sa inyo kasi nakipag-iwalay siya sa akin. Pero lahat ng bills pa rin sa akin niya pa rin pinapabayaran. So bills lang ang dahilan ng pagtawag mo sa akin. Magkano yan? Anong Gcash mo? Ako nang bahala dyan. Yun lang ba? What exactly? Okay. Kasi ganito po. Ano ang na-achieve mo ngayon sa pagtawag sa akin? Naguguluhan po kasi ako, Papa Jackson. Okay. Kasi kami din, naguguluhan kami lahat sa iyo. Nakipag-iwalay po siya sa akin. Tapos, gusto niya kasi may mga bills kami na credit card. Wala po kasi akong credit card. So siya lang yung meron kasi hindi ako nag-apply mga credit cards. May mga bills yun. Sinong gumastos nun? Kayong dalawa? Dalawa po kami. Bayaran mo yung part mo. Tapos meron din siyang personal loan doon. Okay, bayaran niya yung part niya. Yun nga po, Papa Jackson eh. Actually, yun yung doon ako nahihirapan kasi sabi niya, kasi ngayon lang siya nagkaroon ng trabaho eh. So, kakasahod niya lang nung katapusan. Tapos, ang ano niya sa akin is,
since ikaw yung may kakayahan makabayad ng mga bills natin, bayaran, ikaw na yung magbayad yan. Okay, wait lang. Naguguluhan ako. Ang ibig mo sabihin sa akin, this has everything to do with money matters and nothing to do with winning her back. Wala na po yung ano eh. So anong tanong mo? Kung babayaran mo yung bills? Mawi-win back kasi meron ng iba, yung ngayong kausap niya na pinakilala ng lola. I don't think po na merong iba. Pero ang lagi niya sa akin pinipinpoint is hindi ko maibigay yung kasal na hinihingi niya. Ganito, ano. Can I talk to you, Dan? No po. Okay. Unang-una sa lahat, yung nangyari sa kaibigan niya, tinawagan ka. Sorry ha. That part is so convoluted, no? Hindi ko maintindihan kung ano nangyari dyan. Kasi yung part na yan became the turning point of everything. You have been separated according to you, August pa lang. But nung Sunday was the turning point at may kinalaman yung kaibigan niya na naging kaibigan mo na lang din na wala sa Pilipinas. And all of a sudden, very random, tinawagan ka. Tama? Opo. According to you, you had to orient the girl para sabihin sa jowa mo na never pa kayo nag-usap ever before Sunday. Never po talaga. I find it hard to believe na yun lang yung transaction na yan. Kasi nagkakausap man kami noon, kasama rin yung ex-girlfriend ko noong time na nandito sila sa Pilipinas. Hindi ko lang makita, ganito ano, I don't see the benefit ng girl na yon para gawin niya yung ginawa niya kung ang motibo niya ay guluhin kayong dalawa. Hindi ko makita yung benefit nun ha. How was she oriented of the facts, of the details of the day nung araw na yan to a point that driving from Cavite to Bulacan, kausap mo yung babae, that's around 2 hours ha, Cavite to Bulacan ha. Ano po? Ang in danger yung jowa mo, ang kausap mo yung nasa abroad. Actually, yung pagkakausap po namin is hindi dire-diretso. So anyways, hindi ko alam, no, honestly, hindi ko ito maintindihan. Mukha ka naman matalino, pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo makwento sa akin kung tama yung kwento mo, kung bakit. But there's something there, excuse me Dan, there's something there that I don't really understand. That's why your girlfriend said, ba't mo kausap yun? I wanna know, paano niya na tinignan ba niya yung phone mo, kaya niya nalaman na makausap mo, o ikaw nagsabi? Sinabi ko po, kasi tinanong niya ako, ano yung ginagawa ko doon sa bahay. So, naguguluhan. Alam mo, kaya, one of two things. Kaya ako po, napapaisip ako kung bakit. Pero ang kasi sinabi ko lang sa kaibigan niya na kung makakausap niya ng maayos yung ex ko, wag ipa-double lock yung pinto at yung gate. Ano ang nauna, Dan? Tinawagan mo yung girl o tinawagan kanya kasi meron siyang alam na info? Tinawagan niya po ako. Actually, kaya ako nagising. Ang gulo, di ba? Tinawagan niya po ako. Pero nakikita mo yung siya. Nakikita mo yung yung gulo. Magulo, di ba? It's so random. It's so pointless na tawagan kanya. And all of a sudden, your girlfriend was clueless of everything. So, ginan mo to ha, kaya ako nagtataka-taka dito, ano? Wag naman sana. Paano kung along the way, from Cavite to Bulacan nabangga ka? Kasi nagpapanik ka na. Hello? Narinig mo sinabi ko, sir? Hello po. Paano kung halimbawa from Cavite to Bulacan aksidente ka? Kasi nagpanik ka dahil sinabi ng kaibigan. Di ba ang gulo? Kaya nga po eh. Anyways, let's leave it at that. Hindi ko alam kung ano nangyari doon. Maybe soon you will find out. Kasi umalis yung jowa mo, may dalang wine, uminom somewhere, umuwi,
natulog, tinawagan ka ng kaibigan, puntahan mo yung jowa mo, nag-a-attempt siya ngayon, you drove from Cavite to Bulacan, kausap mo yung nasa abroad, pagdating mo doon, clueless yung jowa mo, sabi niya, ba't mo kausap? Anyways, kung sakaling eksakto ng kwento mo, kung sakaling eksakto tong kwento mo dan, it's either yung jowa mo, siya ang nag-orchestrate niyan, or pakialamero lang nasa abroad. One of two things. Di ba, no? Actually, kung pagbabasehan ko po yung mga pangyayari, parang planado po eh. Okay, that's one. Number two, merong pinapakausap yung lola ng jowa mo sa kanya, nasasamahan niya pag nagbakasyon sa Pilipinas. Tama? Opo. Okay. Obviously, dahil ganito. Kasi kung babalikan natin, February pa, parang February pa niya kausap yung taga-abroad. Tama? Bali, ano na po yun? April. Okay. Maybe I had the timeline wrong. Now, ganito pare ko. Your girlfriend, na yung ex na, no? Opo. Is so detached na sa iyo. And she was not lying when she told you matagal na siyang kumawala sa iyo. I think that's true. Totoo 'yon, ha? In the same manner, wala ka ring ginawa para ayusin 'to. Because umuwi pa rin kayo sa isang bahay since August. No, umaalis ka lang from time to time kasi kailangan mong puntahan yung anak mo or what not. But basically, you are still going home to the same house. Pero hindi mo rin inayos. Pinili mo rin matulog sa kabilang kwarto. Bali po, ano po, ang ginawa ko pong para po maayos po kasi sa ano po namin, sa religion po kasi namin, pwede kaming magbawing. Pero kailangan makakausap or may approval yung ex-wife ko. So, during that month No. Dan, you are under the same roof. Let's not go so far away from the reality. Nasa iisang bahay kayo. You practically share the same kitchen, same living room, same bathroom. So, ikaw din, as much as she was, ikaw din, wala ka na rin ganang ayusin. Kasi feeling mo madaya na rin kasi ayaw kanyang tulungan. Now, puntahan natin yung annulment issue mo. She could be true. Pwedeng tama siya. Nung sinabi niya hindi mo nabigay sa kanya yung bagay na pinangako mo. Pero, to be honest with you, pare ko, hindi niya obligasyon na tulungan ka doon. That's your own thing. Tama po. Yes. Ang pwede mong gawin, bawasan mo yung binibigay sa kanya, tilaan mo sa para sa'yo. This is one thing that I learned. Ganun po yung ginagawa ko. Wait lang, pare ko. This is one thing that I've learned. Magpapaanal ka, not for anybody else. Not for her, not for your ex-wife, but for yourself. Tama po. So, huwag mong hihingin yung tulong sa ibang tao. It should be on you. And I agree with you. Hindi ganun kadali magpanal sa Pilipinas. Hindi ganun kadali. But let's face the reality, nagkulang ka rin ng asikaso kasi nga you were focused on too many things. Tama ka naman. You have so many bills to pay. You have so many yung insurances and whatnot, kotse. So you've chosen a priority. Either way, yung priority na yun, it will benefit her. Now, ito yung clincher dito. Ready? Opo. Yung pakikipaghiwalay niya sa'yo has very little to do with your annulment. Sure ako dyan. Alam mo kung bakit? 9 years? It matters to her now. Pwede mo sabihin sa akin na napagod siya or whatnot, but I think this is the perfect time that your issue of annulment becomes so convenient para magamit niya para iwanan ka. Bottom line,
she no longer wants to be with you. In the same manner, ikaw mismo, tinatamad ka na rin ayusin to. Yun ang katotohanan nito. Tama po. Exactly. Dumating po talaga sa ganung pagkakataon. Alam mo kung ba't ko nasabi ito? Do you know why? Opo. Your main problem calling me tonight is whether you're going to fix the financial problems or not. Opo. Well, fix it. Bayaran mo sa kanya lahat ng utang mo, lahat ng ginastos mo sa kanya, pay her. That's about it. Yun nga po yung ginagawa ko. Actually, nag-send ako ng fund, kalahati lang, kasi I think sabi ko sa kanya, dalawa tayo nag-consume neto. Yan ba yung abroad ninyo? Opo. Okay. Anong tanong mo sa akin, Dan? Ang tanong ko po sa is kung makatwiran po ba yun na nakipaghiwalay siya sa akin, tapos we agreed na okay, sige, kasi napagod na siya at ako napagod na rin ako na isiksik yung sarili ko sa kanya. Yung tanong muna, don't explain your question, just ask the question. What's the question? Yun nga po, makatanong po ba na bayaran ko ng buo yung bills na yon na dapat dalawa kami magbabayad, kasi ang ini-insist niya ako lang yung magbabayad nun hanggang sa matapos. Sa mga nagpuntang bansa kasi anak ng pusa talaga. Ano po, Hong Kong po tsaka Japan, pero paulit-ulit po yan. Magkano kailangan mo settle doon? Kasi nasa 400,000 din po yan. Okay. Sino nag-aya sa Japan? Ikaw o siya? Mutual po. No? Mutual. Kasi No. May nagplano yan. Nag-aya po ba na yung pinaka-umpisa na magpunta po roon? Yep. Siya po. O di hati kayo. Siya po nag-ano. Tapos hati kayo? Yung sa Hong Kong naman, ako naman yung nag-aya kasi treat ko yun sa magulang ko. Okay. Pero puro cash ang ginamit namin. Gano'n na lang Dan. Kung money matters na lang to, pare ko, pay the part kung saan ikaw responsable and leave the rest to her. That's it. Yun nga po yung gusto ko, ipapayaran ko yung part ko eh. Yeah, hindi ka naman niya pwedeng pilitin dahil credit card naman niya yun. Tapos nung sinabi ko na actually hindi ko sinabi sa kanya na dalawa tayo magbayad. Ang sinabi ko is dalawa tayo nag-consume nito. Ginanong ko lang siya. Tapos yung ginawa niya, hindi magagamit yan kung hindi mo sinabing gamitin natin yan. Ang sagot ko naman sa kanya, hindi ko sinabing gamitin natin yan. Ang sinabi ko, kung gusto mong gamitin yan dahil sa parang credit points, ganyan. Para sa ticket, gano'n. Ikaw yung nag-decide. At pumayag ako kasi nga alam ko sa sarili ko na kaya ko naman bayaran yan. Yun lang ang problema mo, Dan. Pera lang. Sa ngayon po, yun na lang din yun. Kasi natanggap ko na po na hindi na pagkakaayos eh. Okay. Nabumigay na siya eh. Ayun na yun. Pag-usapan nyo na lang. I don't think there's anything to settle after this. Kaso, naka-block na po ako sa lahat eh. Well, hindi mo kailangan magbayad. Number, Facebook. Hindi antay mo singiling ka niya, hindi mo kailangan magbayad. Basta nag-leave lang siya ng message na nag-pin siya sa messenger namin na schedule of bills. That's it.
You know your responsibility. You know your responsibility. Tignan niya Well, lang po. she should be more alarmed than you are kasi credit card niya yan. So, wala naman pong magiging, problem kung ang babayaran ko lang lagi is yung half lang. Meron siya magiging problem, ikaw wala. Kasi credit card niya yan. Anyways, hindi naman pala mahirap yung problema mo, pera lang naman pala. Actually, noong una, mahirap po eh. Kasi isang buwan ako, 2 months ako hindi nakapagtrabaho, pero dahil nga po parang napagtagpi-tagpi ko na parang planado. Kaya pinili ko na lang din po na i-accept. Kaya napunta po ako dun sa finance na financial problem. Kasi talagang insist na bayaran ko yun ang buo yung mga cards na yun, which is 3 cards yun. Tapos nung inayawan ko, nagalit sa akin ng todo. Dan, Opo. good luck po. Kaya mo na yan, ha? Pero lang yan. I hope that you find your home figuratively in this lifetime. You'll get by. That's the rule of life. Hindi ko po akalain na ganito yung magiging setup. Ang hirap po pala makipaghiwalay ng may money problem. Ano na lang yan? Logistical problem na lang yan, Dan. Okay? Ingat ka po lagi, ha, Dan, ha? Salamat. Ingat ka dyan sa Cavite, ha? Salamat po. Ingat din po kayo. Salamat sa pagtawag, Dan. Salamat po. Ingat po.